Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang kapitong pangkat. Ang pag-aaral namin ay patungkol sa epekto ng kakulangan ng trabaho sa ating bansa para sa mga estudyanteng nakapagtapos ng kolehiyo. Dumako naman tayo sa rasyonale. Ang kakulangan ng trabaho sa mga bagong graduate ay isang kritikal na issue na nangangailangan ng agarang atensyon. Madalas na nahihirapan ang mga nagtapos na maghanap ng trabahong naaayon sa kanilang kasanayan na nagdudulot ng underemployment at pagtaas ng unemployment rate ng bansa. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tukuyin ang mga hamon na kinakaharap ng mga bagong graduate at pagrekomenda ng mga solusyon upang mapabuti ang kanilang mga prospects sa trabaho. Layon din nito na lutasin ang mga hamon na dulot ng kakulangan sa trabaho at mapalakas ang propesyonal na paglago ng mga graduate sa Pilipinas. Mahalaga ang pagsasagawa ng pagsusuri sa epekto ng kakulangan ng trabaho sa mga bagong graduate upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang kabataan na makahanap ng trabaho at matugunan ang pangangailangan ng ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at rekomendasyon, inaasahan na mabibigyan ng solusyon ang hamon ng kakulangan sa trabaho ng mga bagong graduate na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kanila at makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa kaugnay na literatura at pag-aaral. Sa pagsusuri ng mga sanhi ng kawalan ng trabaho sa mga nagtatapos, mahalaga ang pagtukoy sa pangunahing kadahilanan upang maunawaan ang kalagayan ng mga kabataan naghahanap ng trabaho. Ang hindi pagkakatugma ng mga kasanayan pagdalo sa institusyon ng mas mataas na edukasyon at mga personal na kadahilanan tulad ng status sa lipunan at antas ng kahirapan ay ilan lamang sa pangunahing sanhi ng kawalan ng trabaho. Bukod dito, ang kakulangan ng mga kasanayan sa kakayahang magtrabaho, pagpili ng degree at mass enrollment ay naglalarawan ng komplikadong sitwasyon na kinasangkutan ng nagtatapos. Ang mga walang trabaho nagtapos ay nagsasagawa din ng iba't ibang diskarte tulad ng part-time work, self-employment, postgraduate studies at internship upang masolusyonan ang kanilang kalagayan. Bagamat may pondo na inalok ang gobyerno para sa edukasyon, hindi pa rin sapat ito upang tugunan ang pangangailangan ng mga bagong graduate sa paghahanap ng trabaho. Sa aspeto ng kalusugan ng isip ng mga mag-aaral, mahalaga ang pagbibigay pansin na sa employment pressure at papel ng filial piety sa kanilang kalagayan, lalo na sa panahon ng epidemya. Upang matugunan ang mga isyong ito, mahalaga ang kooperasyon ng gobyerno, paaralan at iba't ibang sektor ng lipunan upang magkaroon ng komprehensibong solusyon na tutugon sa mga pangangailangan ng mga tatapos sa paghahanap ng trabaho. At ngayon, dumako naman tayo sa mga layunin. Sa pag-aaral na ito, layunin nating maunawaan ang epekto ng kakulangan ng trabaho sa ating bansa sa mga estudyanteng nakapagtapos ng kolehiyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga dahilan ng kakulangan ng trabaho sa mga fresh graduates at ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Mahalaga nating matukoy kung paano ito makakapekto sa kabuuang kaunlaran ng bansa. Bukod dito, layunin din nating talakayin ang mga posibleng hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan at ng mga institusyon ng edukasyon upang matugunan ang mga hamon na dulot ng kakulangan ng trabaho sa mga estudyante. Sa ganitong paraan, maaari nating mabigyang linaw ang kahalagahan ng problemang ito at maipahayag ang mga potensyal na solusyon na maaaring magdulot ng positibong epekto sa mga kalahok at sa mga bansang bilang kabuuan. Ngayon, dumako tayo sa metodolohiya. Base sa mga datos na aking nakita, ito ay isang napakahalagang isyu na kailangan pagtuunan ng pansin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga dahilan, sanhi, epekto at posibleng solusyon sa problemang ito. Maaari nating mas maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa mga ekonomiya ng bansa at sa mga individual na estudyante. Kaugnay nito, ang paggamit ng Google Forms ma- para, para sa pananaliksik na ito ay isang mabuting hakbang upang makakuha ng impormasyon at opinyon mula sa mga estudyante na kakaunti pa lamang ang karanasan sa industriya. Sa ganitong paraan,
magiging mas malalim ang ating pag-unawa sa issue at maaari tayo makahanap ng solusyon na maaaring makatulong sa inaharap ng mga estudyante na ito. Ang mga inaasahang resulta ay mananaliksik ay ang magdulot ng matagal na paghahanap ng trabaho para sa mga estudyanteng nakapagtapos ng kolehiyo. Ito ay maaaring magresulta sa hindi tugma o hindi nila makuha ang trabahong may kinalaman sa kanilang kurso o hangarin sa buhay. Ang mga sanhi nito ay maaaring kasama ang hindi pagkakatugma ng kasanayan, pagdalo sa mas mataas na institusyon ng edukasyon, at iba pang kadahilanan ng sosyolohikal na demografiko. Ayon sa pag-aaral ni Eunice et al., isa rin sa mga inaasahang resulta ay ang posibleng pagloko ng populasyon sa bansa dahil ito ay maaaring magdulot ng paglaganap ng kahirapan at mahirap na pamumuhay na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Inaasahang resulta naman sa ikatlong tanong ay ang pagsasagawa ng pamahalaan at institusyon ng edukasyon ang magbigay ng profesional na pagpapaunlad, paggabay sa karera, tulong sa paglalagay ng trabaho, at iba pang mga serbisyo na makakatulong sa mga estudyante sa kanilang paghahanda sa paglipat mula sa paaralan patungo sa workforce. Ngayon naman ang aming refleksyon sa aming pagsasaliksik sa konseptong papel na may pamagat na epekto ng kakulangan ng trabaho sa ating bansa para sa mga estudyanteng nakapagtapos ng kolehiyo, napagtanto naming mananaliksik ang kahalagahan ng isyong ito sa ating lipunan. Nakita namin ang malawakang epekto ng kakulangan ng trabaho sa pag-unlad ng bansa, kung saan dumarami ang mga walang trabaho at naghihirap. Natuklasan rin namin ang iba't ibang mga dahilan ng kakulangan ng trabaho, kabilang ang mataas na pamantayan ng mga kumpanya, hindi tiyak na kakayahan ng mga aplikante, utang sa pinagkakatiwalaang tao, kakulangan ng pondo at mga hamon na kinakaharap ng mga bagong graduate. Sa kabila nito, nakita namin ang mga determinasyon ng maraming estudyante na makamit ang kanilang pangarap sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Ipinakita ng aking pananaliksik ang realidad ng buhay pagkatapos ng pag-aaral, kung saan ang ilan ay nagpipilitang humanap ng trabaho na hindi nila passion kundi kailangan para sa kanilang kabuhayan. Dapat nating bigyang pansin ang isyong ito upang masolusyonan at mapabuti ang kalagayan ng mga bagong graduate sa ating bansa. At ayan ang katapusan ng aming kabuuang presentasyon. Salamat at may mga katanungan pa ba kayo?